Pag dala ko sa Muntinlupa, ang mga killer doon sa tabi lang, huwag mong sasanggiin. Pag sanggiin mo, may paglagyan ka. Ang Muntinlupa po ay talagang napakagulo. Riot dito, riot doon. Muntinlupa kasi yan ang tinatag na main. May mga namugot pa ng ulo doon. Ang makikita mo lang gumagala dyan, yung mga tirador. Magkakaibang tao, magkakaibang kwento. Pero bakit iisang lugar ang paulit-ulit nilang binabanggit? Ang Muntinlupa. Ano nga bang meron sa Muntinlupa na halos lahat ng mga nakausap ko ay may pare-parehong kwento? Kaya doon, pag oras na sabing may hugong, sabing may tirahan, talagang handa ka na. Pag umugong yan, yari, sino tumira? Sputnik. Sino natira? Komando. O sino tumira? BSL. Sino natiran? Okso. Bakbakan yan. Basta pagka naigulo, akit ka na kung sa tarima. Taas sila, nagsaraksakan dyan. Patayan talaga. May pangkat-pangkat, patayan talaga. Matindi pang patayan doon. Talaga ng, naku po, parang pakiramdam ko, parang wala ng halaga ang buhay. Agoy mo tawag, Nay, tulong. Kung pa tulong doon, tang igit yan. Talagang undayan na undayan ka ng saksak. Riot dito, riot doon. Ibig sabihin, sa Tagalan, namamatay tao na hindi alam kung sinong pumatay. Ang iba naman, nagbubukas sila ng bintana para maglusob naman ng kaaway. Ang mga killer doon sa tabi lang, huwag mong sasanggiin. Pag sanggiin mo, may paglagyan ka. Kaya nga ako natakot ako nung una kong pagkakulong. Totoo po yan, saksakan yan halos araw-araw noon. Araw-araw yan may patay. Sulit na pag naglabas sa basketballan, may yan nagkarayutan na yan, saksakan na. Hindi po maiwasan sa munti talaga na mayroong kaguluhan. Isa po ako sa pinapababa ng aming commander dahil iniiwasan din namin na baka nasaksak siya ng mga ibang bangka na hindi naman inasahan dahil ang Muntinlupa noon ay grabe kagulo talaga. Ang inabutan ko doon, may isang tira dito, may isang tumitira doon. Pero kung sinamahan papunta ng control gate na isang binatilyo, tatlo kaming saksi. Yung dalawa kong kasama doon namatay. Ako lang po, dalawa lang nakaligtas. Buhay nga, parang mas mahalaga pa ang buhay sa manok. No? Hindi ka pwedeng tatakbo-takbo dahil hindi mo alam kung sino ang kalaban mo doon. Hindi ka pwedeng papasok kung saan kang brigada. Hindi mo makukuha na kung sino ang dahil takbuhan. Pag sinakyod ng ganyan, buwan na naman. Kung nakita mo, bulagta ng tao. Alam na Muntinlupa. Doon, nakita ko talaga, katabi ko. Sus, nagulat ako. Bulagta na doon sa tatlo. Sabi sa akin ng mayor, yan, huwag kayong palakalakan ngayon dahil ngayon, usambaw yan ngayon. Tirador talaga. Ang bumira ng tirador. Pagsak na isa, panatan mo siya. Ini nga, talagang bilis talaga. Pero sa likod ng lahat ng kaguluhang ito, may isang bagay na mas mahalagang malaman. Paano nga ba sila makakaiwas sa gulo? Paano nila piniling mabuhay sa halip na makisangkot? At ano ang natutunan nila para makalabas ng buhay? Kapag nirespeto mo ang sarili mo, respetado ka rin ng kapwa mo. Pag iginalang mo ang sarili mo, iginagalang ka rin ng kapwa mo. Kailangan pag ikaw mo mamasukan ng ganyan, yung pagbabago, maniniwala din ako talaga na una sa Diyos na may pag-asa ka pa rin. Huwag mo walain ng pag-asa, lalo na pamilyado ka. Hindi namin pinairal ang tatak namin. Ang pinairal namin ang puso. Kaya nga, magmula doon sa Cebu hanggang Muntinlupa, hanggang Iwahig, wala pong baliwalisyon. Hindi pumulang ang krapit ako. Tumanggap ako naglaba ako sa mga inmates ko para pandagdag kain kasi sa loob, sa totoo lang, kulang talaga. Totoo, sabi nila, mayroong kadabating-ting kain, pero yun nga, kulang. Kaya ako na lang naggawa ng paraan para madagdagan yung kailangan sa sikmura, hindi makulong tiyan sa gutom. Sinabi ko sa sarili kong sikapin kong magbago. Kaya sana ang pagbabago hindi naman yan sa salita, dapat nasa gawa din talaga ang pagbabago. Tulad ko, yung lumaya ako, ito na ako sa Iwahig lumaya, namamarihas talaga ako kahit ang trabaho ko, contraction man lang, minsan extra lang yung trabaho ko, nagkaroon ako ng pamilya, may anak ako na pinapaaral, delivery na siya ngayon. So hindi pa rin ako sumuko talaga dahil sinikap ko talaga nga magbago. Sa loob ng Muntinlupa, doon nahikayat ako doon na mag-aral ako. Dahil sa ako ay walang pinag-aralan. Nagpa-enroll ako doon hanggang sa lumipas yung mga taon, nakatapos ako. Kumbaga dito, tawagan siyang ALS. Pero doon, ang tawag doon, non-formal education. Sa loob ng Muntinlupa yun. Nakapag-aral pa ako doon sa automotive and diesel mechanic. Nag-graduate ako doon. Pero matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, hindi na ang gulo ang gusto nilang pag-usapan. Dahil sa kanila, mas mahalaga ang isang bagay, ang pagkakataong mabuhay, magbago at makapagsimulang muli. At bago natin tapusin ang kwentong ito,
Ito ang mga payo na nais nilang iwan sa mga taong nasa labas. Sabi ng Biblia, may panahon ka na isinilang at may panahon ka rin mamamatay. Ayun mga galing sa loob ng bilangguan na gumagawa pa rin ng ganun mga pagkakasala, sila po yung tinatawag kong tao na walang natutunan sa loob na mabuti. Kasi kapag may natutunan ka pong sa loob ng bilangguan na mabuti, pagdating mo sa labas sa malayang ng lipunan, tatrabaho ka ng mabuti kasi may natutunan kang mabuti. Kaya may papayo ko lang sa mga kabataan. Kailangan, sabi ko, huwag kayo putulan sa akin. Nag-ano ko ng riha, tulo ng luha. Usap pa, doon ka na sa riha. Kaya ang pagsisisi niyo na mag-una. Yun lang mapapayo ko niyo, magbabago, sumunod ng magulang. Ako, yan lang masasabi ko. Sana kayo, mga kabataan, huwag kayong lumabag ng batas. Lalo na yung bawal nga gamot ngayon. Huwag nitong gagawin yan. Yun ang pinakamabango sa batas. Mabango sa batas yan. Ang payo ko lang sa mga kabataan, huwag yun ang gayahin ang nagawa ko, na pagdaanan ko kasi nalaman ko kung anong hirap sa loob. Yan lang ang masasabi ko sa inyo, huwag nyo nang gawin kung ano man yung kalukuhan na papasok sa isip nyo, huwag nyo nang gagawin.